Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so pag-usapan naman natin yung mangyayaring rally bukas ito ay tinawag na Trillion Peso March on Sunday, September 21st. Okay? At sabi dito sa ABS-CBN News ay expected nila halos 30,000 people ang pupunta doon sa massive anti-corruption rally, okay? At kung natatandaan nyo guys, kung hindi ito na lumabas yung baho ng flood control scandal, hindi itong mangyayari itong rally na to, di ba? At what's good thing about what Marcos did is pinakita niya yung mga politiko na involved sa flood control projects. At kasama doon, not only yung mga congressman, pati na rin yung mga senador. At yung napuruhan dito, kung natatandaan nyo, si Cheese Escudero. Okay? Now, pag-usapan natin yung rally na mangyayari at let's read some information galing dito sa ABS-CBN. Okay? So let's go down. Sabi dito, Tindig Pilipinas organizing group of September 21st protest is expecting 30,000 individuals to participate in demonstration at the People Power Monument. Okay, sabi to ni Kiko Aquino D. Okay, pamangkin ni Pinoy, di ba? At sabi dito, they already coordinated with the Philippine National Police at other agencies para sigurado yung peaceful at meaningful experience ng protesta. Okay? Now, hindi lang ito yung Tindig Pilipinas organizing group no mag-expect ng 30,000. I believe not only them, there are other groups from different provinces na magdedeklara ng fight against corruption. Okay? At hindi to para patalsikin si Marcos, okay? So, we're expecting yung mga DDS supporters, okay, ay pagsisigawan nila na pababain si Marcos kasi yun ang kanilang goal di ba? Sumama sa rally at sabihin na mag-resign, patalsikin si Marcos kasi yung si Marcos ay isa sa mga sabi nila ay hinayaan yung corruption. Well, in fact, kung natatanda nyo, si Sara Duterte mismo, hindi niya may paliwanag yung kanyang confidential funds. Di ba? So, let's not bring Marcos resign, but to tell the people, to tell everyone from the government na wakasan dapat yung corruption. Tama na, di ba? Kasi yung flood control projects na iba ay delay, iba paltos, yung iba walang kwenta kasi instead of 12 meters 9 meters lang. So madaling masira at yung mga ibang lugar na hindi kailangan ng flood control projects ay nilalagyan, di ba? So lahat ng involved na government officials sana ay mag-resign na kayo. Okay? 'Di ba? Kung si Marcos, patapusin natin yung kanyang termino pero kailangan niyang linisin yung kanyang gobyerno kasi siya yung presidente. Pero hindi natin pa siya pag-resign kasi pag pina-resign mo si Marcos, ang gagawin ng mga DDS supporter, gagawing presidente tong si Sara Duterte. Involved din siya sa sa corruption sa kanyang nung siya ay DepEd secretary, nung siya ay mayor kasi ang dami may mga allegations about ghost employees, ghost student beneficiaries, di ba? Ano pa? Yung confidential funds, a total of 650 million pesos. Pero anong ginawa niya? Ang ginawa niya, hindi siya nagsalita. Now sasabihin niya na against siya or
nilalabanan yung corruption, involved siya doon. So dapat sa mga DDS, pwede kayong pumunta as what the organizer said. Pwede kayong pumunta, di ba, sa rally. Dapat hindi nyo lang sabihin na resign si Marcos at palitan siya ni Sara Duterte. At wag nyo na rin sabihin na pauwiin dito si Rodrigo Duterte. Involved din siya sa corruption. Di ba? Okay. Now let's listen more. Okay, so mangyayari, yung 3 trillion peso march is set to 2 p.m. on September 21st, Sunday, sa 53rd anniversary of the former dictator Ferdinand Sr. Declaration of Martial Law. Hindi lang ito pagmarcha against corruption, syempre, paggunita ito nung martial law na ginawa ng tatay ni Bongbong Marcos. Ang ginawa niya, gumawa sila ng storya at yun ang umpisa ng martial law for over 10 years, di ba? At hinawakan niya yung gobyerno. I believe he was a president for 21 years. At ang dami nilang nakuhang pera sa gobyerno. At hindi lang to milyon, okay? Kasi yung kaban ng bayan nung panahon ni Marcos Sr. ay na limas. Kung anong ginawa nila, a little bit of history, guys. Ang ginawa nila, nag-open sila ng bank account doon sa Switzerland at definitely nakuha ng gobyerno iilan pera, pero hindi pa completely na isoli yung lahat. Ano pa? Yung nang pumunta sila sa Amerika, meron dong case si Bongbong Marcos na hindi pa na nabayaran totally yung mga naapektuhan ng martial law. So this is a reminder also that yung martial law ay isa sa mga patunay na noong panahon na yon nangyari na yung korupsyon sa gobyerno at hanggang ngayon hindi pa nawawakasan. So, suportahan natin, guys. Para sa akin, suportahan natin yung mga kababayan natin na inalabas nila ang kanilang galit at pagprotesta laban sa gobyernong korap. Okay? At dito sa September 21st, bukas, okay, hindi ako makakarating, hindi ako sali doon sa rally. Pero ito na yung way ko, ilabas yung aking sentimento para sa mga ating kababayan na apektado ng flood control project na inapektuhan ng baha dahil sa korupsyon. Hindi ito dahil sa natural calamity. Ito ay galing mismo sa ating mga gobyernong korap na ang nangyari, imbes na yung pera na ibabayad natin as a tax, okay? Ang nangyari, binabaha pa rin tayo at yung mga politikong at yung mga opisyal ng DPWH ay maraming pera. Diba? Hindi sila binabaha, ang dami nilang pera, ang dami nilang yung mamahaling kotse, yung bahay, marangya yung buhay nila. Pero yung buhay natin ay nandito pa rin tayo sa ilalim. So, bukas, okay? Kung nandyan ka sa harapan ng yung cellphone, yung computer, at yung gusto mong isabi sa social media, okay? Pwede ka rin magprotesta online. Okay? So, yun na yun, guys. So, let's support ang ating mga kababayan laban sa corruption. At sana itong September 21 na rally, ito ay sana'y ma-realize ng ating mga politiko na malapit nang magalit yung sambayan ng Pilipino. Dapat hindi na nila paabutin, di ba? Na magkagulo kasi sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Okay? So, okay. Anyway, ito na yung time ko na parang ilabas ko na din yung aking saloobin dito sa korupsyon. Okay? Matagal na din akong
hindi nakapagsasalita nung panahon ni Duterte kasi puro lang trabaho. Pero ngayon, I have my voice. If you have your voice, let it out kung sa pamilya mo, sa social media, i-share mo yan. Okay? So guys, if you have any comments or suggestion, please like and subscribe and I'll see you sa susunod na video. Salamat po.